Ang martial arts ay hindi kung gaano ka kagaling sa pakikipaglaban, kundi ito ay kung paano mo hinuhubog ang iyong pagkatao. Ang pagiging mapagpakumbaba ang palaging pangunahing batas nito dahil ang pinakamalakas na pag-atake ay ang pag-iwas sa mga kaaway. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang gumawa ng sariling sining sa pagdepensa sa sarili gamit ang taglay na kaalaman. Lumikha ng sariling galaw na nagpataob sa mga nakakalaban. Ngunit ang pagiging bihasa ay ang pagiging mababa. Kalma lang pero alerto, magpahinga pero nakahanda, at umiiwas pero kumpiyansa sa sarili. Gamitin mo ang sining para lumikha ng mga kaibigan at hindi ng mga kaaway. Ang kwento ni Master Trovador Ramos Sr. o yung tinaguriang ang Pilipinong nagpataob kay Bruce Lee sa laban. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Trovador Ramos Sr. sa totoong buhay ay mas nakilala din ng kanyang mga kaibigan sa pangalang Tobacco. Siya ay isinilang noong taong 1933 at tubo sa bayan ng San Antonio sa Zambales. Siya ay minsan na ring naging musikero, aktor at stuntman, pero ang pinaka nagpakinang ng husto sa kanyang karera ay ang kanyang pambihirang galing sa martial arts na ayon kay Tobacco ay kaloob sa kanya ng may kapal. Taong 1956 nang itatag niya ang kakaibang uri ng sining na ito. Tinawag niya itong Trovador Ramos Asian Consolidated Martial Arts o yung mas nakilala sa acronym na TRACMA. Ang TRACMA ayon sa kanya ay isang uri ng ehersisyo, isang sports, estilo sa pakikipaglaban at isang disiplinadong uri ng pamumuhay. Ang martial arts na ito ay purong-purong gawang Pinoy na sadyang dinevelop ni Tobacco o ni Trovador mula sa kanyang husay, karunungan at pangkalahatang abilidad. Bagamat madalas itong naiugnay sa karate, ay patuloy naman nilang ipinapaunawa ang pagkakaiba ng kanilang TRACMA sa huli. Ang pagsisikap na iyon ni Trovador ay nagsimula sa kanyang bayan kung saan naitayo niya ang kanyang kauna-unahang gym. Nang malaman ng mga tao sa kalapit bayan ang noon ay babago pa lang sa kanilang pandinig na klase ng martial arts, sila ay na-curious kung ano nga ba talaga ito. At sa isang iglap lang ay dinagsa ang gym ni Trovador mula sa mga bayan sa buong lalawigan ng Zambales, at sa dami na nagpatala para maging miyembro o estudyante ay biglang naging popular ang pangalan ng founder na si Trovador Ramos. Ito rin ang nagbigay daan para irekomenda siya at naging martial arts instructor ng hukbo ng US Naval Base na nakabase naman sa baybayin ng Subic noong taong 1961. Siya ang natatanging civilian instructor para turuan ng TRACMA ang hukbong Amerikano sa lugar na yun. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti nang kumakalat ang mga gymnasium niya para sa TRACMA at nagkaroon na rin siya sa Olongapo, sinundan nito sa Pampanga, sa Tarlac, sa Pangasinan at sa Baguio City. Tinawag niyang The Invincibles ang mga nagiging miyembro sa lahat ng gym na ito dahil ang pangunahin nilang layunin sa TRACMA ay ang gumawa ng mga kaibigan at alisin ng anumang galit at puot sa bawat isa. Nagkaroon din si Master Trovador ng pagkakataon na makaharap ang pinakamagagaling sa larangan ng iba't iba pang martial arts gaya ng mula sa karate, taekwondo, aikido, judo at kung ano-ano pa. Lahat sila ay pawang mga nagtataglay ng mga ranggo at belt mula sa iba't ibang bansa na kanilang pinanggagalingan. Pero lahat sila ay pawang napapahanga kahit na ang mga estudyante pa lang ni Master Trovador ang kanilang nakakalaban dahil ang TRACMA ay isang kumpletong sistema mula sa pagdepensa hanggang sa pag-atake. Pagkatapos ng mga laban, marami ang nagtatanong sa kanya kung saan niya pinag-aaralan o nababasa ang kakaibang karunungang iyon. Pero sinasagot lang sila ni Master Trovador ng Sa ngayon ay wala pa kayong mababasa tungkol sa martial arts na ito dahil ito ay sariling gawa ko lamang at kasalukuyang pang dinedevelop. Patuloy na dumarami ang mga barko ng US Navy
ang nagnanais makuha ang serbisyo ni Master Troubadour na siya namang naging magandang pagkakataon para sa kanya na makarating sa iba't ibang panig ng mundo at mas lalo pang mapalawak ang kanilang maiimpluwensyahan sa martial arts na trakma. Samantalang nakarating na rin sa kaalaman ng World Champion of International Real Combat ang tungkol sa trakma. Nagkaroon sila ng pananaliksik kung hanggang saan ang kapasidad ng Filipino martial arts na ito. At ayon sa kanilang ebaluasyon kay Master Troubadour ukol sa kanyang kaalaman, liksi, kasanayan, pamamaraan at kakayahan sa martial arts na trakma ay sinang-ayunan ng lahat ng mga kinatawan na nagsagawa ng pag-aaral na si Master Troubadour Ramos Sr. ay nararapat magtaglay ng titulong 14th degree na Red Belt Master. Ito ay ipinagkakaloob lamang sa mga pinakamagagaling sa pinakamagagaling na Grandmaster, bagamat sa ibang martial arts ay mas mababa siya ng 1 degree kaysa Black Belt. Ika-25 ng Nobyembre taong 1968, matapos ang higit 1 dekadang pamamayagpag sa mundo ng trakma, ay tsaka pa lamang ito binigyan ng formal na pagkilala sa bansa bilang orihinal na Filipino martial arts at nairehistro sa Securities and Exchange Commission na may registration number 36882. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, ipinursige naman niya ang isa pa niyang propesyon habang nagpapalaganap ng trakma. Dahil dilingid sa kalaman ng karamihan, si Master Troubadour at ang kanyang mga kapatid ay mga profesional na musikero. Siya ay bihasa sa paggamit ng instrumentong saxophone. Nilisan niya ang kanyang trabaho sa US Navy at naglakbay kasama ng kanyang mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo bilang mga musikero. Ngunit dahil sa noon ay kilala na rin ang trakma, hindi rin mabilang ang mga humahamon sa kanya para sa mga sparring. Pero dahil nga sa pangunahing misyon ng Pinoy Martial Arts ay makipagkaibigan, walang pinalampas na hamon si Master Troubadour at bilang pagpapakita ng kababaang loob, nakuha niya ang respeto ng mga nakakalaban at humahantong ito sa pagiging mga disipulo niya dahil ang trakma na ang napipili nilang pag-aralan bilang sining sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili. At ito pa ang naging pinaka-controversial sa kasaysayan ni Master Troubadour Ramos na hanggang ngayon ay laman pa rin ng pagtatalo at debate ng taong bayan. Ito ay ayon mismo sa kanyang mga pahayag. Unang bahagi ng dekada 70, habang siya ay nasa Hong Kong, na magkakilala sila nang noon ay sikat na Chinese martial arts expert at movie action star na si Bruce Lee. Maliban dito, siya ay isa ring respetadong tao at iniidolo ng karamihan at marami ang hindi nagpapaunlak sa kanya sa mga sparring dahil palaging nakabuntot kay Bruce Lee ang di mabilang na mga tagahanga, mga celebrities at ang mga medyas na palaging gumagawa ng article para sa Chinese martial arts superstar. Isang hapon, dahil naintriga na rin si Bruce Lee sa mabilis na paggawa ng pangalan ng trakma sa Hong Kong, binisitan niya si Master Troubadour Ramos at dahil sa kuryosidad ay hinamon niya ng sparring ang maestro. Walang pagpipilian ang Filipino Master, kundi kasahan niya ang hamon upang mapangalagaan ang karangalan at imahe ng kanyang dinedevelop na trakma. Nakataya din dito ang moral ng kanyang mga tagasunod at pride bilang isang Pilipino. Ito ay sa kabila ng popularidad na daladala ni Bruce Lee. Ang sparring ay naganap sa Diamond Hotel sa Hong Kong na pag-aari ng Golden Harvest Productions. Dahil sa dami ng nakapaligid na tagahanga na naniniwalang walang makakatalo sa kanilang idolo, sinamahan pa ito ng sobrang bilis, kaalaman at kakayahan sa martial arts na Wing Chun Kung Fu. Si Bruce Lee ay naging sobrang kumpiyansa sa kanyang sarili. Samantalang sa kabilang banda, si Master Troubadour Ramos naman ay mayroong magandang timing, mapanlinlang na depensa at mga counter-attack na nananatili sa kanya at hindi rin siya nababagabag at masasabi ding sobrang kumpiyansa rin sa kanyang sarili. Umaatake si Bruce Lee ng may bilis at liksi pero dahil sa profesionalismo ni Master Troubadour ay hindi siya napapapunta sa delikadong posisyon at sa halip dahil sa kanyang perfect timing sa pag-counter-attack, 2 beses niyang napabagsak si Bruce Lee ngunit di man lang nagtangkang atakihin ito o gumawa ng suntok
habang nakahiga ang kalaban. Sa halip ay pinakita niya ang kanyang pagnanais na wakasan na o tigilan na ang walang kwentang sparring na yun bilang pagpapakilala sa martial arts. Kayang-kaya na sana niyang manalo at isulat sa aklat ang labang iyon, ngunit naisip ni Master Trubador na makakalikha lamang siya ng di magandang imahe, lalo na sa mga Chinese na tagahanga ni Bruce Lee, lalo pat 80% ng mga tao sa Hong Kong ay mga inchik na nagmamahal kay Bruce Lee. Dahil naman sa kanyang pagpapakita ng kagandahang loob, positibo ang naging tugon ni Bruce Lee sa kanya at bilang pagkilala na rin sa kagalingan ni Master Trubador. At sila ay naging mabuting magkaibigan simula noon. Ngunit ang labanan nilang iyon ay tila ba ayaw kilalanin, lalo na ng mga tagahanga ng Chinese superstar. At marami ang nagsasabing hindi daw naganap ang labanan na iyon. Samantalang inianunsyo din ni Bruce Lee noong mga oras din na yun ang tunay niyang pakay kay Master Trubador sa kanyang pagbisita dito. Ito ay dahil nais niyang maisama at mabigyan ng magandang papel ang Pilipino Master sa kanyang gagawing pelikula na Enter the Dragon. Ngunit tinanggihan nito ni Master Trubador dahil kahit pa maganda ang kanyang magiging papel ay matatalo at mamamatay naman ang kanyang karakter sa dulo, bagay na hindi niya papayagang mangyari sa Trakma kahit pa sa isang pelikula lamang. Ito ay kahit pa ang pagkatalo sa kanyang karakter ay patalikod at sorpresang pag-atake. Pero ganun pa man, sa kabila ng hindi niya pagpayag sa Enter the Dragon, nakiusap si Bruce Lee na maging isa si Master Trubador sa kanyang guro. Nagpaturo siya dito ng mga routines na gagamitin niya sa isa pang pelikula na gagawin sa bansang Italy na may pamagat namang The Rhythm Man, bilang pagbibigay pugay na rin at pagkilala sa perpektong rhythm at timing ni Master Trubador Ramos. Pero sa kasamaang palad, ang pelikulang iyon ay hindi na naisakatuparan pa dahil sa biglaan at di napapanahong pagpanaw ni Bruce Lee. Marami ding mga martial arts at action pelikula ang nilabasan ni Master Trubador sa loob at labas ng bansa noong buong dekada 70 at 80 na ang karamihan ay nagiging box office pa, lalo na sa mga bansang Japan, Australia at iba't iba pang panig ng mundo. Ilan sa mga ito ay ang mga pelikulang Red Belt Master, Sandugo at Big Beast na lalo pang nagpakilala sa kanya. Kinuha din ni noon ay Prime Minister Lee Kuan Yew ng Singapore ang serbisyo ni Master Trubador para turuan ng Trakma ang kanyang mga security personnel. Ika-24 ng Abril taong 1988 nang kilalanin ng gobyerno ng Hong Kong ang Trakma Worldwide Federation ni Master Trubador Ramos. Doon na rin sila nanirahan ng kanyang pamilya, kung saan kapwa gumawa rin ng sari-sariling pangalan sa Trakma ang kanyang bunsong anak na si Trubador Ramos Jr. at si Lyra Bell. Taong 1992 naman, nang ang International Commercial Airline Company sa Hong Kong na Cathay Pacific ay kinuha na rin ang serbisyo ni Master Trubador Ramos para turuan naman ng galawang Trakma ang kanilang mga tauhan, ang kanilang mga piloto, mga flight attendants at ang buong management team. Ginaganap nila ang pagtuturo sa Cathay Pacific Building malapit sa Kai Tak Airport. Sa tulong ng mag-aamang Ramos, na-develop nila ang pagiging alerto, kahandaan at mabilis ang pagkilos ng mga tauhan ng Cathay Pacific sakaling magkaroon ng emergency, lalo na sa panahon ng pangha-hijack. Ang Trakma ni Master Trubador Ramos ay patuloy na pinapalaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Isang sining ng pagtatanggol sa sarili na naging bahagi na ng pagkatao ni Master Trubador Tubaco Ramos Sr. hanggang sa siya ay nabubuhay. Ang martial arts ay hindi kung gaano ka kagaling sa pakikipaglaban, kundi ito ay kung paano mo hinuhubog ang iyong pagkatao. Ikaw kaibigan, nagtataglay ka din ba ng kaalaman sa pakikipaglaban? Marunong ka bang magpakumbaba? Nalalaman mo ba na ang pinakamalakas na pag-atake ay ang pag-iwas sa mga kaaway? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!